Ang motor na Suzuki Smash ay isang underbone motorcycle na talagang masasabi natin na incredible and unbelievable pagdating sa kanyang performance. At sa bago nitong disenyo ng decals, ay mas pinasindak nito ang mga rival nito when it comes to design. Halina samahan nyo kung silipin ang features and specs nito at syempre ang presyo when it comes to cash and installment. Sulit pa nga ba ang Suzuki Smash ngayon 2023 gamitin? Alamin natin yan mga idol. Welcome to Haju Moto Vlogs and this is Suzuki Smash 115. Let's go! At para magsagawa ng review at maghatid ng updated price regarding sa cash and installment nito, ay lumipad ng aming team. Ako lang pala mga idol sa Masinloc, Zambales para mag-walkthrough dito sa isa sa mga best dealer ng motorsiklo na R-Cycle Supreme Bikes. Dito naman ay merong quality, durability at affordable at reasonable price para sa inyo na motor tulad ng Yamaha, Honda at iba pa. Para sa inquiry naman mga idol at katanungan, bisitahin nyo lang ang kanilang branch dito na matatagpuan sa address na Mercedes Street, North Poblacion, Masinloc, Zambales. At pwede nyo din kontakin sila sa cellphone number na 0910-313-8570 or 0917-133-6619 at siguradong aasikasuhin kayo ng mga nagpopogian at nagagandahang staff dito na sila Sir Jason Ebwenga, Ma'am Jasmine Joy Balvin at Sir Sherwin Umayam. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Sugod na at bumili na ng mura at dekalidad na motor dito. Laging tatandaan, motorcycle stream ang hanap, i-Supreme Bikes mo na yan. Isa sa mga mabentang underbone ngayon na maliit ang displacement ay ang Suzuki Smash na di lang looks ang pigmamalaki, kung hindi napakadali nitong imaneho. Bukod doon, pagdating sa performance ay hataw at disente din ito dahil kahit maliit man sa paningin, nakakasibak pa rin ng Victory Liner at Raider 150 na nakapark. Pero biro lang yun mga idol, baka seryosohin nyo naman. Ang totoo ay malakas talaga ito, kaya nga binansagan siya na Legendary S-Mass dito sa Pilipinas dahil sa kanyang abilidad. At ngayon mga idol, nasa harapan nyo ang updated model ng Smash at ito ay Suzuki Smash 115R. Disc and mags type po siya mga idol. Ang Suzuki Smash ay recommended sa mga taong babago pa lang matuto magmotor o magmaneho ng motor dahil napakadali lang i-operate o i-maneho ito dahil sa semi-automatic lang ito. Dahil sa pag-operate nito, gumagamit lang ito ng cambio para sa gear shifting at throttle control para naman sa acceleration. Para naman sa kanyang makina, ito ay merong kargadong 115cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves. At ito ay gumagamit ng air-cooled para sa kanyang cooling system o pagpapalamig ng makina. Ang fuel system naman nito ay carburetor na kung saan mas madaling i-maintenance, low maintenance and low cost of repair kit kung kinakailangan at di naman gaanong kalakas ito sa pagkonsumo ng gasolina at ito ay may average para sa kanyang mileage na 50 to 55 km per liter. Pagdating naman sa kanyang performance, ito ay may maximum power na 8.5 horsepower at 8,000 RPM at peak of torque na 9.0 Nm at 4,000 RPM at kaya daw paabutin ng mga kamote rider sa 120 to 130 km per hour. Pero babala, huwag nyo po silang gagayahin. Pawang mga kamote lang ang gumagawa nun mga idol. At silipin naman natin ang iba pa nitong detalye batay sa appearance, features at specs ng bagong Suzuki Smash 115R. Let's go! Unahin natin dito sa appearance na sobrang aggressive at nandun pa rin ang iconic design ng body fairings nito na very sporty at napakaangas talaga ng isang map motorcycle type na ito. At sa kulay ng kombinasyon nito na glossy gray, matte black at main color nito na candy blue ay sobrang sarap sa paningin kahit ang rider ay di yummy. Ang front naman nito ay makikita ang faded decals design na may color gray with minimal black at sa gilid nito ay may minimal decals na Smash na napaka-astig ng design. At sa palikpik naman nito ay may combination color na gray, black at blue na napaka-cool ng design at merong minimal logo din na Suzuki at letter R stands for Racing. Sa front head naman nito ay makikita ang headlight na naka-attach sa manubela na ang gamit naman ay ordinary bulb. At maganda ang posisyon nito mga idol dahil mas safe ito lalo na sa gabi na kung saan sumusunod ito sa galaw kung saan ka man liliko. Sa baba ng headlight ay may logo na S stands for Suzuki na naka-emboss at meron 3 tornilyo para siguro sa kanyang doble plaka o kahit anong accessories na gugustuhin mo. Singkit ang disenyo naman ng turn lights nito sa harapan na gumagamit ng ordinary peanut bulb na may orange coated po.
Mapapansin naman natin ang edges o aerodynamic design nito sa palikpik at continual lining sa kanyang front fender. Sa suspension sa harapan ay gumagamit ng telescopic fork with single disc brake na may single piston caliper at may coated ito na bronze. Ang spokes naman nito ay naka-mags na may matte black colored painted finish na may sukat na gulong na 70 by 80-17 na naka-tube type ang gamit. Dumako naman tayo sa kanyang likod at unahin natin sa kanyang taillights at signal lights ay ordinary bulb pa rin ang gamit at nasa iisang placement lang na naka-attach. Dual shock absorber naman para sa kanyang suspension sa likuran na may mechanical trailing o drum brake para sa braking system na naka-mags din at ang sukat ng gulong nito ay nasa 80 by 90-17 na naka-tube type din. Gumagamit naman ng chain drive with chain guard para sa hatak nito at meron sukat para sa sprocket na 30-60 at 12T naman para sa engine sprocket. Dito naman sa bandang gilid sa likuran ay makikita ang kanyang underseat compartment lock key na very traditional pa rin when it comes to places. Chrome metallic naman ang heat guard nito na yari sa plated metal material na siguradong pwedeng apakan ng tagamong angkas paminsan-minsan. Rubber pillion naman sa angkas at meron itong kickstarter na malaking tulong sa secondary choice mo sa pag-startup ng makina. At ito ang kanyang rider footrest at ang kanyang brake pedal para sa likuran. Maganda at matibay naman na pagkayari sa grab bar nito na pang long lasting ang gamitan. At ang ganda ng finishing ng kulay nito na glossy black. Mapunta naman tayo sa kanyang manubela at unahin natin sa kanyang hand grip na merong rubber materials at merong ukit na design na pahaba for better hand grip riding experience. Sa mga buttons naman, sa kaliwa ay merong high and low beam, turn lights at busina. Sa kanan naman ay meron lamang electric start button. Sa kanan din makikita ang throttle control with brake lever sa unahan at sa kaliwa ay nandito ang choke control. Sa dashboard naman nito ay same traditional manual speedometer ang gamit like before at merong 4-gear indicator, turn lights indicator, fuel indicator at syempre ang logo ng S stands for Suzuki. Simple but easy and safe naman ang ignition key nito na merong safety lock at turn on and off. Very convenient gamitin, walang pa-etchos-etchos. Dito naman sa bandang gilid, sa kaliwa ay nandito ang gear shifter pedal na may 4 na gear na pagpipilian para sa mas maganda at smooth na pagtakbo ng makina. Sa kanyang upuan ay simpleng tabas lang na disenyo ang gamit dito at napakakapal ng foam. At sa ginamit na cover nito ay siguradong di mapapasukan ng tubig ang foam sa sandaling umulan. Ang underseat compartment naman nito ay di kalakihan pero di kaliitan. Sakto lang sa mga maliliit na bagay o mga tinutupi na gamit like TV, ref, sala set at iba pa na meron naman sa gilid na rubber para iwas scratch. At kahit underbone nito meron itong helmet hook at mga bagay na pwede mong isabit. Not one, but 2 hooks. Dito rin makikita ang fuel refiller nito na mayroong kapasidad na 4.3 liters. Saktong-sakto at malayo-layo na rin ang mararating mo sa isang full tank pagmula Apari hanggang doon. Pagdating naman sa kanyang body dimension, ito ay merong haba na 1,930mm, merong lapad na 655mm at kabuuang taas na 1,040mm. Sakto pang daily use mga idol at kung madalas at malala ang traffic sa inyo, ay swak na swak ang compact body design nito na pwedeng isingit-singit at ipasok-pasok. Ang seat height naman nito ay nasa 765mm at para sa reference nyo mga idol, syempre mag-iimbita tayo ng pogi pero di katangkara na artista na si Colocoy Martin ng Batang Gapu. At si Colocoy Martin ay merong height lamang na 5'4" at kitang-kita naman na sakto sa kanya pero merong minimal na tiptoe o nakatingkayad siya bahagya. At makikita nyo rin na sira na ang kanyang sapatos. Kaya sa mga gustong mag-donate, bukas ang Kanguso Nyo Foundation sa anumang halaga. Ang motor na ito ay may timbang na 99 kg at sa may timbang na 58 kg na pangangatawan ay kayang-kaya imaneobra, mapa-forward o reverse man yan. Basic. Sa riding position naman ay very relax ang kanyang braso at malawak ang kanyang legroom para sa kanya. Pero kung may kahabaan ka naman ay no worries, pwede kang mag-adjust sa upuan pa-backward. Isip din. Pagdating naman sa presyo mga idol, ang Smash This with Mags ay may presyo na cash na 66,400 at para naman sa kanyang installment, meron po siyang down payment na 7,120 at para naman sa 3 years na monthly installment nito ay nasa 3,312. And then pag maaga kang magbayad, meron po siyang rebate na 250 pesos. At ayun na nga mga idol, natapos na rin sa wakas. Ang opinion ko lang dito ay wala na, finish na naman ang kalaban when it comes to design, performance, ability, durability, integrity, opportunity. Basta may T, ay si Smash talaga, ang legendary all through the years.
sulit na sulit pa rin pagdating sa daily use at partner sa hanap buhay. Kaya ang tanong ko na lang sa inyo mga idol, sulit pa nga ba o hindi ang Smash? I-comment mo nga yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out!